Ito ang Amianan Express. Ang Amianan Express ay tumutukoy sa North Luzon Railway Project, isang pangunahing component ng development plan ng railway ng Pilipinas. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang isa sa pangunahing proyekto ng flagship project ng tren na may palabas sa lalong madaling panahon ay ang North Luzon Railway Project, na kilala rin bilang the Amianan Express, na may humigit kumulang na 1,300 kilometro, ang mga linya ng bilis at commuter na nagkokonekta sa Clark Freeport Zone sa Pampanga hanggang Cagayan Export Zone sa Cagayan Valley sa iba pang 12 mga lalawigan sa rehiyon. Ang proyekto ay naglalayong mapagbuti ang pagkakakonekta, bawasan ang oras ng paglalakbay, at mapalakas ang pag-unlad ng ekonomiya, lalo na sa pagitan ng mga pangunahing hub ng ekonomiya sa North Luzon. Ang North Luzon Railway Project, na tinawag bilang Amianan Express, ay naghahanda na muling tukuyin ang infrastruktura ng transportasyon ng rehiyon, isang mapagkukunan mula sa isang dayuhang asosasyon ng tren. Ang Railway Consortium ng Korea, RCK, isang grupo ng mga iginagalang na mga espesyalista sa railway at mga kontratista mula sa South Korea, ay nagbukas ng Amianan Express bilang isang simbolo ng pasasalamat sa Pilipinas para sa suporta nito sa panahon ng digmaang Korea. Ang inisyatibo na ito ng pagbabagong anyo ay nagmamarka ng isang mahalagang sandali sa pagpapalakas ng koneksyon at pag-aalaga ng paglago ng ekonomiya sa lugar. Sa isang kilos ng pagkakaisa, ang konsorsyum ay nakatuon sa paglilipat ng advanced na teknolohiya ng railway sa Pilipinas, na nagbibigay kapangyarihan sa mga lokal na propesyonal na mangibabaw sa konstruksyon ng railway at pamamahala ng operasyon ng nakapag-iisa. Tinukoy ng RCK ang Amianan Express bilang isang high-speed, electrified, double-track system ng tren na idinisenyo upang i-konekta ang mga pangunahing lalawigan mula sa Clark City, Pampanga, sa rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, at Bulacan, pagpapahusay ng kahusayan at pag-akses sa buong Hilagang Luzon. Sinuportahan ng mga pangunahing stakeholder tulad ng Asian Development Bank, Korean Exim Bank, Japan International Cooperation Industry, at iba pang mga bangko ng Exim. Ipinangako ng pangkat na ang proyektong ito ay sumasalamin sa isang pakikipagtulungan na pangako sa pagsulong ng infrastruktura ng Pilipinas. Ang pagtuon sa kakayahang pang-ekonomiya, bilis, kaligtasan, at kaginhawaan, ang Amianan Express ay naglalayong baguhin ang paglalakbay para sa mga lokal na commuter at turista, na nag-aalok ng walang kap-oras na kaginhawahan at estilo. Habang ang proyekto ay umuusbong, ipinangako nito ang pinahusay na kadaliang kumilos, pang-ekonomiyang sigla, at seguridad sa pagkain para sa Hilagang Luzon, na nag-aalsa ng isang bagong panahon ng koneksyon at kasaganaan sa rehiyon. Ang nakataas na 2 hanggang 3 metro sa itaas ng lupa upang maiwasan ang pagbaha, may kasamang 89 na tulay, 14 tunnels, at 72 na pagtawid sa kalsada, na akomodasyon ng mga high-speed na pasahero, commuter, at mga kargamento ng tren. Ang proyekto ay lilikha ng higit sa 100,000 mga trabaho sa konstruksyon at higit sa 10,000 mga trabaho sa pagpapatakbo, pagpapalakas ng mga lokal na ekonomiya at kalakalan. Bahagyang pagpapatakbo sa pamamagitan ng 2028 at ganap na makumplito sa pamamagitan ng 2032, ang railway ay matugunan ang mga pamantayang pang-internasyonal at pamantayan sa konstruksyon ng South Korea. Ang mga istasyon ay magtatampok ng automatikong pagtiket, pintuan, at mga kafe. Ang isang 24 na oras na sentro ng control ay pamahalaan ng network, kasama ang lahat ng mga railway ng bakal at mga sangkap na nagmula sa Korea. Ang mga tren ay maabot ang bilis ng 180 km/h,
Pagputol ng oras ng paglalakbay mula sa Clark hanggang Pagudpud mula 8 oras hanggang 3 oras. Ang Amianan Express ay mag-aalok ng mga marangyang amenities tulad ng mga upuan ng recliner, kafe, at mga pribadong silid, na magagamit din ng mga commuter at kargamento, constructed from rust-resistant aluminum. The coaches ensure safety, longevity, and comfort. Habang ang North Luzon Railway Project ay nakakakuha ng momentum, ang hinaharap ng paglalakbay sa tren sa rehiyon ay nagliliwanag ng mas maliwanag kaysa dati, na nag-iisa sa isang bagong panahon ng pagkakakonekta at kasaganaan para sa lahat, sinabi ng konsorsyum. Samantala, patuloy ang LRT-1 Cavite Extension Project, na may pagpapatakbo sa Phase 1, ang mga Phase 2 at 3 ay nakatakdang simulan ang konstruksyon in 2026, ang pag-target sa pagkumpleto at operasyon sa pamamagitan ng 2031, kasama sa Phase 2 ang mga istasyon ng Las Piñas at Zapote, habang ang Phase 3 ay nagpapalawak ng linya sa istasyon ng Nyog sa Bacoor, Cavite. Ang realignment ng Phase 2, na nagsasangkot sa mga istasyon ng Las Piñas at Zapote, ay inaasahang ma-finalize ng unang quarter ng 2025, ito ay dahil sa isang salungatan sa pagtatayo ng isang skyway sa lugar. Ang konstruksyon ng mga Phase 2 at 3 ay binalak upang magsimula sa 2026, ang buong LRT-1 Cavite Extension Project ay na-target para sa pagkumpleto at buong operasyon sa pamamagitan ng 2031. Ang Nyog Station sa Bacoor, Cavite, ay ang nakaplanong pangwakas na stopover ng proyekto ng extension, habang hindi pa natapos, isang panukala ang ginawa upang mapalawak pa ang linya sa Cavite na may mga karagdagang istasyon. Ang pribadong operator, ang Light Rail Manila Corporation, LRMC, ay nagsasagawa ng mga pagsubok sa pagpapakita ng system at pagsusuri ng kaligtasan at pagiging maaasahan ng extension.